Nakakagulat ang pinakamatitinding salita ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, "Hindi ko kayo kilala." Minsan nang sinabi ng Panginoong Hesus ang nakakagimbal na pahayag. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, "Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan." At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanina, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang Panginoon ay hindi nagsasalita tungkol sa mga hintil o sa mga hindi naniniwala, kundi tungkol sa mga tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon. Sila ay nananalangin, nangangaral at gumagawa pa nga ng maraming gawain ng paglilingkod. Pero bakit sa huli ay tinanggihan pa rin sila ng Panginoon? Dahil ang pinahahalagahan ng Panginoon ay hindi lamang panlabas na sigasi, kundi tunay na isinasagawa ng mga tao ang kanyang mga salita. Kaya patuloy na sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasalita sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Alam nyo, ang pinakamalaking panganib ng tao ay hindi sila naniniwala sa Panginoon, kundi yung akala nila ay nakamtan na nila ang Panginoon. Pinapahayag nila ito sa kanilang bibig, ang Panginoon, ngunit namumuhay pa rin sila sa kasalanan sa pang-araw-araw na buhay. Sumasamba sila sa Diyos sa mga pagtitipon, ngunit ayaw nilang isagawa ang mga salita ng Diyos. Handa silang tumanggap ng biyaya ng Panginoon, ngunit ayaw nilang maghangad ng pagbabago sa buhay nila. Ang ganitong pananalig ay hindi sinasang-ayunan ng Panginoon. Tulad ng 10 dalaga, lahat sila ay naghihintay sa kasintahang lalaki. Ngunit sa huli, tanging ang matatalinong dalaga na naghanda ng langis ang pumasok sa piging ng kasal. Mga kapatid, ang mas kailangan nating itanong sa ating sarili ay hindi ganito, naniniwala ba ako sa Panginoon? Dapat ay ganito, sinusunod ko ba ang salita ng Panginoon? Dahil kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos sa hinaharap, ang titingnan ng Panginoon ay hindi kung gaano karami ang espiritual na salita ang nasabi natin, kundi kung may tunay ba tayong pagpapasakop sa Kanya at nagsagawa ba tayo ng Kanyang mga salita. Inihahayag na ng Diyos ang huling panawagan at inihanda na ng Diyos ang katotohanan at kaligtasan. Ngayon, maaari ba kitang tanungin kung handa ka bang maging isang taong sumusunod sa Diyos? Mag-iwan ka lang ng Amen. Mamayang gabi, magkakaroon kami ng mahalagang Bible study. Libre ang sermon at maaari itong magdulot ng pagbabago sa iyo at sa iyong pamilya. Taos-puso kitang inaanyayahan na sumali sa Bible study at mas maunawaan mo ang katotohanan tungkol sa kaharian ng langit. Gusto mo bang tanggapin ang aking imbitasyon? Mag-reply ka lang ng willing. Amen.